Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Okay. My name is Anikabi. Itago natin siya sa pangalang Fatma. Meron siyang matinding pinagdaanan. Ha? Diba, ma'am? So, we will allow her to, siya na yung magkwento sa atin kung ano yung mga experiences niya sa buhay. Before going into that, ma'am, I would like to ask you kung may asawa ka? Yes po. Okay. Saan yung asawa mo, ma'am? Nasa abroad. Nasa abroad? Yes po. May mga anak? Yes po. Magdalawa kami anak. Okay. Saan sila ngayon? Nasa akin. Dito po sa Pinas. Nasa Pinas. Yes po. Are you working? Hindi na po. Exit po ako galing abroad. Galing ka rin abroad. So, yung asawa mo nasa abroad. Magkaiba kayo ng lugar? Isang bansa lang po kami sa abroad. Isang bansa. So, you were together. Yes po. So, isang bahay talaga. Yes. No. Or in abroad, working in abroad, saan nakatira yung mga bata? With us din po. Kasi may bahay kami, may house kami nire-rent sa abroad. Okay. Yes po. So, ma'am, itanong ko lang, paano kayo nagkita ng asawa mo? Through Facebook po. Through Facebook? Yes. Yeah. So, paano, kailan ito nangyari? Noong year 2012. 2012? Yes po. So, paano sa Facebook? Bigla na lang nag-pop up ang pangalan niya? Or may nag-introduce? Siya po nag-add sa akin. Ay, nagka. Tapos in-accept mo naman? Yes po. Kahit hindi mo kilala? Opo. Ganun. That year is more on accepting friends. Opo. So, mga anong taon yun? 2012 po. 2012? Yes. Ang common friends namin is yung sister ko. Okay. Schoolmate niya. So, mga ilang buwan, ilang taon kayo naging magkaibigan sa Facebook bago kayo nagkita? 1 year and 6 months. You were talking about Facebook, yung nagkakilala through Facebook. So, Facebook, nasaan yung husband mo that time? Nasa abroad po. At ikaw? Nasa Pilipinas. Pilipinas. Okay. So, ngayon, after nagkakilala sa Facebook, ilang taon pa? Ulit, ma'am? Ilang taon pa bago kayo nagkita in person? 1 year and 6 months. 1 year and 6 months. Yes po. Umuwi siya ng Pinas? Yes po. In that time, he is already proposing for marriage. After the first time nagkita, nag-propose ka agad? Opo. Pero, during friendship sa Facebook, nag-on na ba kayo? Actually, ito po ang napaka-confusing that time. Kasi, nung nakipag-chat po ako sa kanya, tapos kilala niya ate ko, so kinausap niya ate ko, doon siya humingi ng permission na gusto niya akong ligawan. Okay. So, yung ate ko, binigyan niya yung number ng mama ko. Tapos, yung asawa ko ngayon, tinawagan niya yung mama ko. Ang sinabi niya is, boyfriend ako na anak mo, gusto ko siyang pakasalan. Pero boyfriend ka na talaga. Boyfriend mo na siya. Ay, hindi pa. Pero kinilig ka. Paano mo in-accept yung salita na gano'n? Nagkaroon ba ng parang anong tawag, kilig? Yes po, kasi madami akong ka-chat na puro nanliligaw, pero wala akong naging boyfriend sa lahat ng mga ka-chat ko. Nag-entertain po ako, pero naging iba siya na parang, grabe to, taas ng tingin sa sarili, ganun agad na napakasalan ko siya. So, parang lahat yun, more on attempt lang, na gusto pumunta dyan sa bahay, more on ganun. Pero siya, dumaan sa ate ko at tinawagan agad mama ko. So nung tinawagan ng mama mo,
Ano naisip mo? Di ba nag-propose siya? Gusto niyang nanligaw sa'yo. Ay, sabi niya, boyfriend mo na siya at gusto kang pakasalan. Opo. At the back of your mind, meron bang parang i-refuse ko to or kaya, o sige, siya, papakasalan ko. Ang ganon, mag-agree ako. Nasa point ako na tinanong ko siya na kasi bakit na ganun pa sa agad? Parang namangha ako kasi bakit pakasalan agad. So tinanong ko siya, ba't mo pakakasalan? Tapos sinabi ang reason. So hanggang sana, naging supportive din ako dun sa gusto niya. Nung kinasal kayo dito sa Pinas, Opo. so after the kasal, saan na kayo pumunta? Nag-abroad po kami. Bale, Sumama ka na doon. Opo. Anong trabaho mo doon? at first, wala pa akong work that time. Pero nag-apply ako as a nurse. For 8 months na wala akong work. So siya yung nagsusustento talaga Yes sa'yo po. for that whole period of 8 months. Yes po. Then, di ba may anak kayo, dalawa? Yes po. Sabi mo. Saan pinanganak yung mga bata? Sa Qatar na din po. Sa Qatar. Yes po. So, ano yun, pag noong 8 months na nandun ka, hindi ka pa buntis. Hindi pa po. After how many months? After a year, nabuntis ka. So, during the period of yung nandun kayong dalawa, wala pang anak, okay naman yung relationship ninyo. May problema na po sa relationship. Ay, meron na kaagad. Opo. Kahit bago pa. Opo. Ano yung problema mo? The first thing is yung ugali namin hindi nag-match. May gusto siya na ayaw ko. May standard siya na iba din yung standard ko. Pwede ba malaman? Example? Yung, Standard? tulad ng Ayun, gusto. na Yung may gusto siya na ayaw mo, may gusto ka, ayaw niya. Paano yun? ito na pala simpleng kuan lang na ma-share ko is like yung pagtupi ko ng damit dapat by color coding tapos napaka Yun ang gusto mo. organized. Opo. Dapat color coding. Opo. At color coded. Opo. Tapos pag kinuha niya yung mga gamit na hindi niya inayos, nairita ako. Kahit sa pagluto, may gusto siya na ayaw ko. May gusto din siya na ayaw ko. May gusto ka, ayaw niya. Opo. Okay. Tulad ng sa yung pagluto ng pusit, adobong pusit. Gusto niya lagyan ng sugar. Yung adobong, ako naman, ayaw ko may sugar yung adobong pusit. Ganun lang kasimple. Opo. Kami yung mga problema namin, o karamihan sa mga problema ng mga mag-asawa, pera. Diba? Hindi yung pagluto ng pusit, yung color-coded dapat yung mga kwan, diba? Diba, mga viewers? Ganon. Pero with you, that's a very simple, parang differences na pwede naman i-patch up. Opo. So, aside from that, meron bang other issues na medyo sa tingin mo na dapat bigyan ng pansin o dahil nakaka-disturb nito sa'yo? Yes po. Ano? Actually po, before kami kinasal, nalaman ko na siya ay pinalaki ng hindi complete ang family. From a broken family siya. Okay. So, kung saan-saan siya nakatira, sinabi niya sa akin anong problema ng kabataan siya, nag-suffer siya ng physical abuse at saka verbal abuse from his relatives din. So, nung naging kami na, mainitin ang ulo niya. Simple things na hindi ko naririnig dati sa bahay namin. Yung bang kakataw, mga ganun kaamag. This is like shocking sa akin. Sabi ko, bakit? Parang tinatawag kang ganun. Parang napapamura siya na sinasamahan niya ng ganun word. Na ako din Japan, pwede bang tanggalin mo yung mga word na dupang, kamog, kaat. Kapag magalit ka, galit lang. Pero yun kasi yun kasi yung expression niya, yung way para siguro ma-relieve siya. Opo. Diba? Ganun ang pinalakihan niya. So, there are two sides of house na paano kami pinalaki. So, talagang nung nagsama kami, May mga differences. may malaking adjustments. Okay, ma'am. Parang napag-aralan, may na-research ako about you. Meron kang experience na matinding experience na to that extent na napaisip ka parang magpahinga.
Di ba? Magpahinga na muna. Or talagang magpapahinga na talaga sa mundo. Di ba? Ma'am, ano to? Yun po yung first na nung naisip ko sa buhay ko na is tapusin na lang kasi hindi ko na kaya ang problema na naranasan ko sa pagiging Anong mga problema? Anong problema? tulad ng pangangaliwa niya po, yun ang naging issue namin. Okay. Pwede bang ma-share mo sa amin kung ano yung feeling ng isang babae or asawa na ang mister ay nangaliwa? Mahirap po yun kasi hindi mo yun in-expect at that early time o hindi mo na-expect na mangyayari talaga sa'yo yun. Nung na-experience ko yung pangangaliwa niya, yung una kong ginawa sa sarili ko is paano ako mag-adjust, paano ko siya tanggapin, or paano ako mag-react. Ano mo nalaman na ang asawa mo ay nangangaliwa? Pakialamera kasi ako namin. Nangingialam ako sa cellphone niya. So, nakikita ko na may ka-chat siya sa messenger, sa Facebook. Tapos, alam ko kasi yung password ng messenger niya. Alam ko din yung password ng mga email niya. So, pag nag-change siya ng password, nag-change ko rin ulit ng password. Ganun. So, ano yung nakikita mo doon sa loob ng cellphone? Mga ka-chat ng babae na hindi lang isa. Baka hi lang naman. Hi, hello. Diyan nag-start. Ang hi and hello. Tapos hanggang sa nabasa mo na lang na gusto niya nang makilala yung babae, magpapakilala na rin siya sa babae. Tapos, ito pa ang mas masakit kasi nangangaliwa siya, may problema kami, sinishare niya doon sa mga babaeng ka-chat niya. Ganun, kinikwento niya. Bala naging outlet niya yung babae niya. Chat niya. So, anong nararamdaman mo? At first Paano mo ito na-manage? At first po, sinabi ko sa kanya na kung may problema tayo sa pamilya natin, kailangan pag-usapan natin yung asawa. Hindi yung pwede makalabas sa four corner of the house. Kasi always nire-remind ko siya na pag may sumama ibang tao sa relasyon natin para isolve ito, mahirap na. Kasi ibang advice nila sa tayong dalawang nakaka-fix, mag-asawang nakaka-fix. So, ang nangyari, more on lahat ng hinanakit niya, sinasabi niya doon sa mga ka-chat niya. Tapos, to be honest, nababasa ko din na sinasabi niya, ayoko na sa kanya kasi may problema kami. Yung kanya is referring to you. Opo. Okay. Sinasabi niya na mas mabuti pang maghanap ako ng iba. So, pero, di ba, nabasa mo nung ganun, paano yung pakikitungo niya sa'yo sa bahay? ganun na way. Ganun, the same. Opo. Sweet pa rin siya. Opo. Kaya minsan nagtataka ako na iba yung sinasabi mo sa Facebook, iba ka ngayon. Ikaw pa ba to? Asawa pa ba kita? Kasi within a year, within 2 years, na-discover ko na nangangaliwa siya. So, dito pumapasok yung di ba? Dapat hindi tayo nakikialam sa mga gamit ng iba, hindi tayo mag-hack, hindi tayo, yung mga ganun. Baka, yung exception sa rule na hindi dapat manghalungkat ng gamit ng asawa. Exactly. Di ba ganun? Pero, ngayon, nagkataon, nalungkat mo yung gamit niya, yung cellphone in particular, nakita mo doon yung mga messages. So, baka tama lang. Diba? Kasi pag hindi mo ito nagawa, baka mas iba yung mangyayari, mas malaking problema. Tapos ma'am, okay, going back sa infidelity niya, na-control ba ito? Or ano yung nangyari?
after na-discover mo yung yung pangangaliwa niya? Kinausap ko po yun siya. Nag-heart-to-heart talk kami. Tapos, first time na nangyari yun, kinausap ko ang families namin, both sides. Nasabi ko, asawa ko, nahuli ko na ang ganito. Pero inamin niya ba na Opo. naniligaw siya? Inamin niya na may chinachat siya at nililigawan na ibang babae. Tapos, yung mga advice naman ng both parents is mag-focus sa family. Hindi ba sinabi niya na nililigaw lang naman yun sa Facebook lang? Sinabi niya lang na hindi ko na sila nililigawan. Pero hindi niya yung parang sinabi na sa Facebook lang yun. Okay. Actually, nasabi niya yun after ilang times na lang ginawa. After ilang times? Opo. So, talagang he is really into that talagang gawain na niya yung he's a womanizer, kumbaga. May ganun ugali po na siya na-develop ng siguro hindi ko pa siya nakilala na ganun siya. Okay. So, ma'am, paano mo ito na-manage ang feelings, no? Yung, like, paano ka nag-cope sa ganung feelings na ang asawa mo ay womanizer, tapos may sinasabi pa siyang gusto ka nang hiwalayan, gusto niyang iwan ka, di ba? Then, nung nalaman mo, na-confront siya, hindi niya sinabi, sa cellphone lang yun. Pero, inamin niya, hindi ko na sila nililigawan. Parang ganun lang. Walang, parang assurance galing sa kanya na joke-joke lang yun. Diba? Paano mo i-cope ang mga feelings na naging parang na-betray ka ng asawa mo? Actually po, parang nilagay ko na din sa akin bilang babaeng Muslim na nasabi ko na karapatan niya mag-asawa ng Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Opo. Going back to your, yung journey mo sa marital relationship, napaisip ka na okay na lang kasi karapatan niyang mag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. So, ano na next ang ginawa mo? After naisip mo na karapatan niya kasi ganun. So, paano? Ano pa? At saka, yun lang na sabi ko karapatan niya. Para i-stop mo na yung ganung gawain. Kung gusto mo talagang mag-asawa, sige na, gawin mo na. You mean to say, okay lang mag-asawa siya ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, wag lang mag-chat, ganyan? Opo, i-stop niya yung ganun. Kinausap ko po siya, nasabi ko, kung maghanap ka ng babae, gusto ko yung pleasing, yung parang tanggap niya ako, tanggap niya yung anak mo, tutulungan ka, gagabayin ka niya. Hindi ka naman niya mag-guide. I mean, re-remind ka niya sa tamang gawain bilang isang Muslim. Huwag ka lang pumato ng mga babaeng yung parang malandi. Yan, ang focus nila is manira ng pamilya. So, yun ang naging agreement namin. So, accepted mo magkaroon ng yung kasama, di ba, yung pangalawang kasi, asawa? nagkaroon ng point na masakit talaga sa akin bilang babae na makita mo yung asawa mo parating nagchat-chat, parating nagchat at nagchichit na naghahanap siya ng iba. Masakit yun kasi may anak na kami. Kaya sa tingin mo ba, ma'am, pag nag-asawa siya ng another woman, okay lang yun sa'yo? Do you think parang ma-manage mo ang feeling na hindi ka magsiselos? Kasi once nagselos, kakasalanan niya na yun. Opo. Magkasala siya. Actually, sinabi ko yun sa kanya na para i-comfort ba siya, natigilan niya na yun. Pero ako mismo bilang asawa at bilang babae, everyday, tinatry ko i-process ano sinasabi ko, tatanggapin ko, yung paano ko siya tanggapin. Pag dumating yung point na yun, yung moment na yun, paano ko yung tatanggapin? Siguro, naisip ko lang na sige, i-compose mo lang sarili mo, huwag ka lang wala. Parang, sige lang, i-focus mo sarili mo. Pero hopefully, on that day na mangyari yun, is ganun pa din ako. You're also hoping na sana maging normal ang
normal para sa'yo. Opo. Ibig sabihin, hindi ka sigurado Opo. na maging normal sa'yo ang magkaroon ng kalua. Yes po. Paano mo ito na-manage yung feeling na ganito? Daily prayers na. Prayers. Prayers, yes. Actually, nasabi ko nga sa kanya na kung patuloy kang nagchat-chat, naghahanap ng comfort at gusto mo nga mag-asawa, right mo yan. Bibigyan kita ng chance na mag-asawa. Pero huwag ka lang mag-chat ng hundreds of female. No, may magsasabi na baka may contribution ka sa problema. Honestly, sa sarili mo, na-feel mo ba na baka nga meron kang na-contribute doon para maging ganito ang relasyon ninyo? Yes po. May na-feel, alam mo, meron kang parang pagkukulang? Yes po. Okay, at least acknowledge mo. Opo. Then ano yung ginagawa mo ngayon? Anong ginawa mo ngayon na alam mo na ano yung problema mo sa sarili mo na nakaka-contribute sa yung marital problems? Ano ang ginawa mo ngayon? Ang first na naging problema niya sa akin, yung naging contributing factor kung bakit kami nag-aaway is daw ay napaka-stricto ko. Sinabi niya, hinahawakan ko siya sa leeg. Okay. So, ako lang din, Nape-pressure siya, kumbaga. So, ako kasi na, iba din ako sa sarili ko, ganito ako mag-handle ng pamilya ko. Mm. Kung ikaw, iba gusto mo, pakawalan ka, ugali mong gustong pakawalan lang, hindi ka magpo-focus sa pamilya mo. Tapos isang tao lang nagpo-focus. So, maiisip mo talagang pinapressure ka. Oo. Opo. So, may time na kahit mga pagkain namin, kinokontrol ko daw. Ano yung gusto niya, kinokontrol ko. Eh ako naman, dahil may problema din siya sa health niya, kinokontrol ko siya para hindi na siya magkaroon ng ibang problema pa sa health niya. So, iba ang acceptance niya doon. Iba yung pang-intindi niya doon po. Sabi niya na kinokontrol ko siya sa mga gusto niyang kainin. Pero if you think of that, parang napakababaw, Ang nakikita ko lang, malaking reason para nagkaroon kayo ng marital problem is yung, yung pagbababae niya. Yes po. Oo, yun. Kumusta ang relasyon ninyo with your husband? So far, ngayon, malayo sa dati. Malayo sa dati. Opo, malaki ang improvement niya ngayon. At I'm trying my Umayos best. siya, umayos. Opo. And I'm trying my best to be the wife that he wants. Okay, Yes very po. Nung good. sinabi niyang stricto ako, so ngayon po, ang ginagawa ko is tinatanong ko siya, okay lang ba sa'yo? Na ganito ako. Nagko-consult ka na. Oo. So, yan din ang lagi kong naririnig na dapat itong mga asawa nagko-consult muna sa mga mister Okay. bago gagawa ng something. Yes po. Di ba? So, I Ganon. put him before kasi, napansin ko din, maybe dahil sa salary ko, kaya feel niya mataas ako sa kanya. Opo, kasi times 3 yung taas ng sahod ko sa kanya. Oo. So, parang feeling niya na hindi ko siya kailangan. Naging inferior siya. So, feeling niya po, ako yung naging inferior. Paano yun? Ikaw ang naging Naging superior. Sorry. Oo. So, kaya inferior siya. Opo, oo. Oo. Kaya Pero- sabi ko baka meron siyang Oo. nagsa-self-pity siya na hindi ko na siya kailangan, na porket ganito ang sahod niya, hindi ko siya kailangan. So, may nag-iba na naman ako ng strategies. Ang ginagawa ko is, sige, ikaw ang magbayad ng bahay para alam mo na kailangan kita. Oo. Kahit, Ginawa ba naman niya? okay, ginawa niya yun. Tapos, pag merong kaming lumalabas kami, tinitreat ko siya. Tapos, pag next lakad namin, sinasabi ko sa niya, i-treat niya din ako. So, Ganun? opo. Para makita hindi niya na ano? kahit simple ang i-treat niya sa akin, I'm so happy.
Okay. So, ibig sabihin ba, siya yung mahawak ng ATM niya, ang ATM mo, ikaw yung mahawak? At first po, binibigay niya sa akin yung ATM niya. So, ang kagandahan doon is kahit binigay niya yung ATM niya sa akin, transparent ako, anong kukunin ko, ano yung isa-save ko. Pero nakasave sa ATM niya. Pero yung ATM niya is nasa akin. So, alam niya magkano yung laman. Pero later on, nung nagka-problema kami, kinuha niya ng ATM niya. Okay. So, kanya-kanya. Yung problema ninyo, balik tayo dun sa pagbababae niya, no? Meron bang pagkakataon na nakapag-isip na asawahin ko itong babaeng ito? Or na-experience ba, nagkataon ba na nag-asawa siya ng another? Dahil sabi mo na ang daming mga babaeng nililigawan, hanggang doon lang ba? Actually, ma'am, nung nawalan siya ng work, naging unstable siya during pandemic. Oo. Ang nangyari is, may naging ka-chat siya during that time. So, yun nga talaga, naisip niya na parang hindi ko siya binavalue, wala siyang importance. So, ang nangyari, may ka-chat siyang iba, sinasabi niya na mababa ang tingin ko sa kanya. Okay. So, kahit may support siyang hiningi sa family niya, sinabi niya na si ako ay hindi nagsusupport sa kanya. Although alam niya na may loan ako at ilan na lang ang natitirang sahod ko monthly. Pero kumuha talaga siya ng problema na ito na lang ang nangyayari sa akin dito, wala na akong makain, kung ano na sinasabi niya. So, may point na ganun na ang na-feel niya. Oo. Hanggang So, sa anong ginawa niya? Nakahanap siya ng ibang ka-chat. Oo. Tapos, nung nagkaroon siya ng ka-chatmate na sobrang din ang comfort sa kanya, hanggang sa comfort na binigyan siya ng assurance na hindi ko gagawin yan sa'yo. Okay. So, anong nangyari? So, ang nangyari is nagkaroon sila ng understanding to each other na iwan mo ang unang pamilya mo. Oh, so, ginawa ba niya? Ginawa niya po yun. Oh, Yeah. so, anong nangyari? Ginawa niya, tapos? Ang masakit doon, nakikita ko ang chat nila. Oo. So, Iniwan ka? hindi pa. Nandun pa siya sa akin. Oo. Nag-chat siya ng babae. Oo. Mababasa mo na may araw din aalis ako dito. So, okay. Mabasa mo yun, but you are keeping the marriage para lang sa anak mo. And hindi mo alam kung paano yun nangyari, ganun na lang ang decision mo. So, andun ako isang standing post na walang support anytime na pwede kitang iwan, magigiba ka talaga. So, ganun ang naging status ko sa kanya. I'm just standing alone, trying to hold. So, nung time na nasabi niya yun sa babae na iiwan ko sila, give me time. Ang sakit nun. Sinabi niya, Yes. give me time, iwan ko sila. Yes. Tapos, makita mo sa babae na nagchat-chat siya na bakit ka pa andyan? Ba't ka pa umuwi? Yung ganun. Saan ang babae na yan? Nasa That time, nasa the same lugar? Philippines siya. Ah, Tapos kami, dalawang asawa ko, nasa abroad. okay. So, anong nangyari? Ginawa ba niya na iniwan kayo? Ang nangyari po, naghahanap na siya ng problema namin. Every day, nakipag-away na siya. So, ako, alam ko na kung bakit. So, parang... Kasi nabasa mo na yung chat na yun. Opo, kahit graduation fee ng anak ko, ayaw na i-support. Okay. Bahala ka dyan, may pera ka naman. Ganon. Yun ang naging issue namin kung ba't siya umalis sa bahay. Umalis talaga siya. Opo, yun ang naging reason niya. Kasi that time na sinabi ko, graduation fee nila, ako na nga ang nagbayad ng tuition fee. Ako ang nagbayad ng bahay nang wala kang trabaho. Ngayon, hiningan lang kita ng magkano, 100 real para bayaran yung... Baka wala siyang pera, di ba? Wala siyang trabaho. Actually, ma'am, that time, this is the
saddest part. Kasi before ko siya tinanong, nakita ko sa account niya na may 200,000 pesos siya. Tapos, iba pa yung pera niya doon sa Qatar. So, alam ko may pera siya, may trabaho na siya. Sinabi ko sa kanya na, yung graduation fee ng anak mo, bayaran mo. Ang sabi niya, may pera ka naman, bayaran mo yan. Sabi ko, responsibilidad mo yan. Ako na ang nagbayad ng tuition nila. Ako na ang nagbayad since kinder siya. Ako nagpapaaral sa kanya. Hindi kita dinidisturb. Dahil alam ko mag-aasawa siya, tinay ko lang hanggang... Nandun na yung plano niya mag-aasawa? Yes po. Yes. So, nag-asawa ba siya? Wala pa that time. Pero nag-asawa din siya? Yes. After nung umalis siya sa bahay, sinabi niya na sa buong pamilya niya na umalis na siya. Oh, okay. Pero kahit umalis siya, sinabi niya sa akin na bigyan lang natin space sa sarili natin para hindi na tayo mag-away. Pero umuwi siya ng bahay para kami rin mag-asawa. Yun lang. Natutulog siya sa ibang bahay. Para lang wala kaming pag-awayan. So, yes po. Dumating naman ang point na ako na din ang gusto makipaghiwalay sa kanya kasi napaka iba eh. Hindi ka natutulog sa akin sa ibang bahay ka na umuwi. Tapos alam ko may kachat ka, napapakasalan mo. Nag-usap na kami na sige, maghiwalay tayo. Kahit may sulat kami, hindi siya nag-approve. May sulat, what do you mean? Na May agreement? Yes, may agreement. Saan po kayo kami. gumawa ng agreement? Written. Kayo lang dalawa? Yes po. Okay. Tapos, kahit na may written agreement kami, pinunit niya ang copy niya. Sabi niya, i-fix natin ang marriage natin. Andun ako sa point na ayoko na. Parang, tingnan natin kung anong effort mo. Anong gagawin mo. So, I let it. Hindi ako nag-file ng case ng divorce. Parang, okay, may letter tayo. Pero, sige, bigyan pa natin chance ang sarili natin. Baka Yung kaya- letter ba, was that a mutual divorce agreement? Yes po, pero written naming dalawa. Oo. Kahit may written kami noon, binabawi niya. Itapon mo na yan. Ba't mo ako gusto magpagulay sa'yo? Bumabalik siya sa'yo? Yes po. Okay. So, time na yon na ayaw niyang hiwalayan ako. Pero nagchat-chat siya sa iba. Nag-chat siya sa iba. Tapos yung kachat niya, ma'am, yung kachat niya, taga ibang lugar, ay taga Pilipinas, while nandoon kayo, Opo. sabi mo nga, sinabi na asawa mo, aasawahin niya. Opo. Oh, inasawa ba talaga niya na? Yes. So, paano niya napangasawa yung babae? Na nasa Pilipinas? Opo. Paano? Nung June, umalis siya ng bahay. Oo. Kasi nakita ko na iiwan niya kami at papakasalan na yun. Naging isa yung reasons bakit siya umalis ng bahay. Ayaw niya makita ko ang phone niya. So that time, hindi ko na alam kung anong conversation nila. Pero umuwi siya ng bahay. Kumakain siya doon sa amin. Nag-grocery siya. Kung anong mga binibinili, in-stock niya doon. Okay. Sa August, nagpaalam siya sa akin na uwi siya. At least nagpaalam. Opo. Nagpaalam siya na uwi siya. 5 years kami hindi umuwi as a family for vacation. 5 years kami sa Qatar. So, nung sinabi niyang uwi siya, sabi ko, uwi ka mag-isa. Akin lang. Parang, bakit ganun? Uwi ka mag-isa? So, parang tama pala yun yung... Yung nabasa mo. Oo. Alam mo na ano yung mangyayari. Yung inisip ko baka uwi lang siya, gusto niya lang makilala yung babae. Ganun. Nagpaalam siya, sabi niya, uwi ako ha, ingatan mo mga bata. Siya kasi, ganito kasi yun, nag-aalaga kaming dalawa sa mga bata. Evening duty ako always, siya morning duty. So, salitan. Daytime, ako nag-aalaga sa mga bata. Pag uwi niya, ako na naman pupunta sa work. Siya naman mag-aalaga hanggang sa makatulog sila. So, 2 days before siya mag-vacation, iniwan niya ako.
Just suddenly, tinanggap ko na umalis ka sa bahay, pero iiwan mo kami suddenly. Ako lang, nawala kami. Wala pa man lang konsiderasyon na hinanapan kita na mag-aalaga sa mga bata while on duty ka. So, I'm on my own. Umuwi siya. Hindi ko alam anong reason niya. Pero aware ka na mag-aasawa na siya. Totally na hindi ko alam na mag-aasawa siya. Kala ko lang po is uuwi siya para vacation. Tapos, after a week ng bakasyon niya, nag-upload yung mga friends niya sa Facebook. Hindi ko nakita yung upload. Tumawag sila sa akin. Sabi nila, nakita mo ba yung upload ni ito? Tapos sabi ko, hindi po, anong meron? Alam mo bang asawa mo kinasal? Parang, ang hirap ng tanggapin. May kausap ka na hindi mo nakakausap frequently. Tapos bigla kang tatanungin doon, paano mo naman i-compose sarili mo? So, I said, hindi ko yan alam. Yung trying to calm down myself, hindi ko yan alam. Sabi ko, sino nag-upload? Andito. Tapos sabi ko, sige, parang gusto kong i-cut yung tawag namin. Sige, tingnan ko nga. Tapos nung pag-off ng phone, nakita ko yun. Nandoon na. Andun na. So, anong ginawa mo? Anong nafe-feel mo? That time, awang-awa na ako sa sarili ko. Kasi ako nag-aalaga sa mga anak ko while on duty. Walang nag-aalaga sa kanila. No. Nakaset lang ang camera. May camera akong nakaset. CCTV sa loob ng bahay. Nakalak lang sa labas? Yes po. Nakamonitor lang ako sa kanila sa TV. Sa phone. Kung ano nang ginagawa nila. Before ako pumunta ng work, nagluluto na ako ng dinner. At saka snacks nila. Nakaset yan sa isang table. Pag nakita ko na hindi sila kumakain, nagtatago ako sa workplace. Sabi ko, can I have my break? Just as early as 6 o'clock. Usually ang break time namin, 8 o'clock. So 6 o'clock, sinasabi ko sa kanila, can I have my break? Pero 5 minutes before that, nagpapaalam na ako. And I'm booking a taxi going to my house. Para lang pakainin yung mga anak ko. Kasi that time, nagulat din sila, bakit walang tao? Bakit walang nag-aalaga sa amin? Where's my daddy? Sabi nila ganun. Then I cannot answer them. I said, just eat your food. Kahit nga, may time na nagagalit na ako. Sabi ko, you want to get sick? How can I manage myself if you get sick? Akalain mo yung every day, ganun ako nung hindi pa pumunta ang tatay nila para i-visit sila, para alagaan sila. So kahit na ganun ang nangyari, nalaman ko na kinasal siya, inisip ko na lang ang mga anak ko. Hindi ko kailangan maging problematic ngayon at the moment na kailangan ako ng mga anak ko. So, sige lang. Okay, nangyari na yun. Then, after a week, ito na naman ang malala, ang masakit is, nag-file na siya ng divorce. Parang sabi ko, nagpakasal ka na nga. Nag-file ka pa ng divorce. Sana, before ka umuwi, may closure tayo. I-clear mo na lahat na hinarap mo ako, iwalayin kita, magpapakasal na ako. Tatanggapin ko pa yun ng maganda, ng maluwag sa loob ko. Pero that time na I'm suffering with my kids and you did this in a month, twice, napakahirap yun i-handle. Kahit mga kapitbahay namin, hindi nila alam mga anak ko na iiwang mag-isa. So, nagpaalam ako sa head nurse namin. Sabi ko, sister, can you give me a chance? I want to go for Umrah. Alhamdulillah. Alam mo, iba yung effect na with a heavy heart, bit-bit ko yung mga anak ko. Pupunta kami ng Makkah. Doon ko binuhos lahat ng sakit,
ng ilang years kaming marriage na tiniis ko, ginanito niya ako. I'm trying to fix our marriage. Pagdating ko dun sa Makkah, binukos ko yung lahat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Naging ibang effect niya. Para akong binigyan ng blanket na sobrang lamig, na full, parang feather of blanket. Ganun, na sobrang, ang sarap sa pakiramdam. So, bumalik ako, hinarap ko ang problema ko, pero hindi ko na inisip na wala na pala ang asawa ko. Wala na, hindi na siya uwi. Kasi hindi na rin siya nagparamdam. Hindi na rin siya nangamusta. Ni kahit text or Ilang araw yun? Ilang buwan? Almost 2 months. Yes po. Walang communication? Wala. Alam mo, within 2 months, wala akong hawak na within 2 months, wala akong pangkakapitan ba na ikaw lang kasi yung mapapalalabasan ko ng sakit ng loob kasi ikaw nagbigay ng problema. Hindi ko kaya to ibuhos sa ibang tao. So, that time, now 2 months na hindi siya nagparamdam, ang iniisip ko, ang safety ng mga anak ko, yun ang importante. Pinagdadasal ko na sana hindi sila magkaroon ng problema, na sana pag kumain sila, walang ma-choke, kasi bata pa, paano, sinong tutulong sa kanila. May time na nasa work ako, yung isang anak ko, biglang nagkaroon ng nosebleed. Nakita mo sa phone? Yes po. Anong ginawa mo? Kasi umiyak na sila. That time, busy namin din sa workplace. As a nurse, as in, kahit kahit patient ko, nako-confuse na. Kasi, inakausap ko sila, bigla na lang ako mag-unmute ng mic ko. What are you doing there? You have to behave. Mga pasyente ko, ano nangyari? I'm sorry. Sabi ko, I have my children. Tapos, kahit, ano mo, i-balance mo lahat. Totoo. Paano yun? Yung parang, alhamdulillah, paano ba to? Yung para bang, aalis kaya ako dito one time. Pupunta na, dyan na lang ako. Hindi na ako mag-work. Kasi iba na talaga ang pakiramdam ko sa mga anak ko. That time na nagkaroon siya ng nose bleeding, na mag-isa, sila lang dalawa. Sabi niya, Mami, look at me. Yung ilong niya puno na ng dugo. Damit niya puno na rin ng dugo. Yung parang sabi ko, asan na ba tatay niyo? Naisip ko na talagang tawagan ng pulis kasi inabandon na niya ang mga anak niya. Although andun naman siya, if he will travel by taxi only 2 minutes, pag ilakad niya 5 minutes, ganun siya kalapit, but he never show himself. Pero at that time, nung nasa Pilipinas with his another wife, kailan bumalik doon sa inyo? 1 month lang, 1 month siya sa Pilipinas. 1 month siya sa Pilipinas. Yes po. August siya nag-travel. After the kasal, bumalik, Yes po. pero hindi siya pumunta sa inyo. Yes po. So- Meron siyang 30 days na travel, vacation. That 30 days nasa Pinas siya. Pagbalik niya, September. So, nagparamdam siya October. Ano yung unang Third. approach niya sa inyo? That time po is napaka-weird kasi pumunta ako ng duty, may symptoms ako. Feeling ko COVID dito. So, hindi ko dinala ang anak ko. Sila lang sa bahay. Usually, ganun ang ginagawa ko. Iniwan sila sa bahay. Pumunta ako sa work. Nag-positive ako. Pag uwi ko, open na ang door. Asan ang anak ko? Asan na sila? Parang kahit kapitbahay na, ano nangyari sa'yo? Yung anak ko nawawala. Wala kayong communication with the father? Wala po. That time. Binak niya po ako. Facebook, mobile number, hindi ko siya matawagan. So, kahit anong emergency mangyari, paano ko siya tawagan? Through siguro sa mga friends lang. Paano nag-end ang struggle mo sa marital problems? Ganito po yun. Nung hindi niya alam na mag-exit ako ng
abroad. Mm-mm. Ang idea ko that time is dumaan muna ng Saudi para mag-umrah. Oo. So, the day na paalis na kami, sinabi ko sa kanya na mag-umrah kami. Nagpaalam ka rin? Opo, sabi ko, mag-umrah muna kami bago kami uwi ng Pilipinas. Hindi niya po matanggap, naiiwanan namin siya ng mag-isa niya. Okay. Sabi niya, wag na lang, i-cancel na lang ng flight. Pero sabi ko, fix na lahat. Visa ko tapos na din. So, pumunta kami ng Makkah. Oo. Nag-umrah kami first. My first umrah, ako lang pati mga anak ko. Mm-mm. Tumawag siya, sabi niya, pwede bang sumama ako sa inyo mag-umrah? Gusto kong sumama mag-umrah. So, sinabi niya may book na akong ticket, may visa na ako. Mm-mm. Nagulat din ako kasi meron na siya, fix na siya kung saan siya mag-i-stay. Kasi may hotel din kami yung pinag-stayan. Nung pumunta na siya sa Makkah para mag-umrah, akala ko yun lang ang gusto niya. Mm-mm. Nag-sincere apology po siya that time. Humingi siya ng patawad. Humingi siya ng chance na i-fix ulit ang marriage namin. Kasi ayaw niya na matulad yung mga anak ko sa kanya, na broken family. So, with a good heart, tinanggap ko naman ang wish niya. At saka, that time nung nakita siya ng mga anak niya na simunod siya sa amin, ang saya ng feeling. So, binigyan ko siya ng chance Mm-mm. para sa mga bata, para sa amin, para sa family. So, nag-umrah kami as a family. So, nag-stay na kayo in one hotel? Hindi pa po. Ah. Oo. So, nag-umrah kami kasi ibang hotel po siya. Oo. Oo. Tapos yung hotel namin, kasya lang sa amin. So, nung ilang days lang din kami nag-umrah. 3 days. So, for 3 days, separate kayo ng hotel? Opo, kasi last day na namin nung Okay. nagsama. Tapos, nung pabalik na kami ng Pinas, Mm-mm. humingi siya ng assurance na binibigyan ko siya ng chance. Sinabi niya sa akin na pupunta siya sa amin, humingi siya ng patawad, i-clear niya lahat ang naging problema namin. Basta ang promise niya is, buo kami ulit. Mm-mm. So, alhamdulillah, March nag-umrah kami, April umuwi siya. Pero nauna ka, Opo, with the children? yes. Oo. So, umuwi siya, pumunta siya ng April sa amin, dumiretso sa bahay, humingi ng Tawad. permission, tawad at permission, na hingi niya ulit ang kamay ko sa parents ko. So, ang nangyari that day is, may wedding ulit na nangyari. Kinasal kayo ulit? Yes, oo. Okay, Kasi sabi good. niya nga na is, kasi hiniwalayan niya ako. So, Oh, let's, i-revive ang, Oo. ang marriage. Yes po. By, i-revive ang vow. Opo. marrying you again. Yes. Oo. Yes po. So, ano nangyari doon sa other woman? So, dahil ako naman ay wala naging problema sa sila na. Mm-mm. Ang naging issue lang namin is kahit binalikan na ako ng asawa ko, ang babae still pa din contradicting sa lahat ng plans niya. Huwag mong balikan yan. Mm-mm. Hindi mo kailangan kaawan ang anak mo. Hindi mo kailangan ng pamilya. Ako ng pamilya mo. Mm-mm. So, siya mismo ang babae, nagbigay ng problema niya sa sarili niya. So, pinakita niya na hindi siya worth it na kung ganito lang ang situation na ibibigay mo sa akin while I'm trying to fix my another family, napag-isipan na mismo ng lalaki na Hiwalayan siya. hiwalayan siya. So, hiniwalayan siya? Opo, kinausap niya ang babae. So, masakit nga yun sa babae Okay. na ginanon siya. So, hanggang sa may words na nabitawan na kahit hindi pwede bitawan. Okay. So, ibig sabihin, hiniwalayan yung si Oo. isa, ngayon nagkabalikan kayo, it's a Yeah. happy ending. Yes po, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, Kasi, sige. sabi ko nga, hindi na ako nag-expect ng ganon Oo. na situation. Pero alhamdulillah, Oo. Nangyari. yes, Oo. sabi ko sa kanya, tutularan ka ng anak mo for prioritizing your family, for kahit anumang pagkakamali mo, Oo. hindi ko na yun ibabalik sa'yo. Oo. Hindi ko na yun ipapamukha sa'yo ano naging problema natin. Basta now, you're trying to prove to me and to your children na magiging tatay ka, mag-i-stand ka as a family namin. Yung, as a
father of the family, yung ganon. Mm-mm. Leader of the family. So, I will follow you, I will support you. Kahit ano man naging problema natin, gusto ko tulungan kita na maging buo tayo ulit. Kasi yun ang plano mo. And for my children din, ayoko silang lumaki ng may problema kaming magpamilya. Yes, mag-asawa. So, ngayon, happy na. Yes. Alhamdulillah. Okay. Nag-struggle, nag-succeed ang yung wish mo. Granted ang mga prayers. So, naging buo. Ano ngayon ang pwede mong mai-advise sa mga kababaihan na maybe in similar situation with your past? Ang masasabi ko sa kanila, Oo. kapag nagka-problema kayong mag-asawa, pag-usapan nyo, hindi niyo pwedeng include ang ibang family member sa problema nyo. Intindihin nyo. Kung meron man isa sa inyo hindi nakakaintindi ng isang problema, i-present mo yun sa kanya na ito ang problema natin. Pwede ba natin ito ang ayusin? Mm-mm. Pag napansin mo, sarado pa din siya sa idea na ganito ang gagawin nyo para mabuo kayo o ma-fix nyo ang problema nyo, huwag ka mag-give up. Opo. Kasi may time na hindi mo alam na may problema pala siya. Mm-mm. Hindi niya lang ma-express. Mm-mm. Kasi baka that time nung kabataan niya is hindi rin siya expressive kasi walang nakikinig sa kanya. Mm-mm. So, be understanding. Kahit anong situation nyo, kung gusto mo, buo kayo, habaan mo ang understanding mo. Pati magtiwala sa uba. Yes, Oo. ang number one po, magtiwala. Lahat ng anong desisyon mo, ibigay mo sa kanya. Alam mo po, sa support system ko, siya ang hindi ko binitawan. Hindi ko sinabi na bibitawan ko ang pagdadasal ko. Hindi ko pinesyon anong ginawa niya sa akin. Yes, alhamdulillah. Nung nangyari ito sa akin, napaka-imposible ito gawin sa isang tao. Napaka-imposible na ako mismo, pinagtawanan ko yun. Sabi ko, sa dasal ko, sabi ko, Ya Allah, is this the trial you're testing me? Sabi ko, alhamdulillah. Sabi ko, alhamdulillah. If you're not, satisfied sa akin, sa ganitong attitude ko, give me some trials. Alhamdulillah, I will face it. Sabi ko, until one day, matitunan ko yung sarili ko. Ma-handle ko, mabuo ko yung sarili ko until you accept me, you perfected me. Yung ganon. Yes. Alhamdulillah. Yes po. So, all things na may problema ka, wag mo yun ilagay sa sarili mo na problema mo talaga yun. That day lang na nagkaroon ka ng problema, na-express mo lang yun, pero na totally ikaw yun. Ano yung masasabi mo? Yung last words para sa mga viewers natin. Okay po, sa mga viewers ni Ma'am Alice TV, para sa mga married couples, mga sisters, brothers, kung may problema po kayo sa marriage life nyo, pag-usapan nyo po yun. Huwag nyo po yun bitawan agad. Kung meron man na kailangan ng space, bigyan ng space. Pero huwag to the point na may igigiba kayong bahay. Maging simbolo kayo ng patience, maging simbolo kayo ng isang good Muslim or good people na kailangan tularan na kaya nyong buuin ang pamilya nyo kahit anong problema ang dumating sa inyo. Madami pa yung problema na darating. Hindi lang yun. Hindi nyo pa ma-anticipate yung iba. So, yung ganyang klaseng problema, huwag kayo biglang bumitaw sa kung anong relasyon meron kayo. I-save nyo pa din yung precious na family nyo. Napaka-precious po ang magkaroon ng family. Huwag po natin sayangan yung binigay ng Allah Ta'ala sa atin na gift, especially ang mga bata. Okay, thank you so much, ma'am. Malaking utang na loob ko sa'yo.
yung pag-share mo ng kwento ng buhay mo. Thank you po, ma'am. Kasi actually sharing it is my way to heal and to Okay. cope. Alhamdulillah. Yes po. Sa mga sisters, kung may gusto kayong i-share, andito si Ma'am Alice KB.